Alam mo ba na mahigit 3,000 Canadians ang na-diagnose na may cancer bawat linggo? Hindi lang ang mga pasyente ang apektado, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Mahirap ang landas na tatahakin ng mga may cancer. Pero paano kung may kinalaman ang ating pagkain sa pagdevelop ng sakit na ito? Maaari bang maging sanhi ng cancer ang mga pagkain natin? Ang sagot ay oo. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. May mga pagkain na konektado sa mas mataas na panganib ng cancer. Habang mahalaga ang genetics at lifestyle choices, may ambag din ang ating mga kinakain. Ang ilang pagkain ay naglalaman ng mga chemical o compound na maaaring magdulot ng cancer, habang ang iba naman ay maaaring magdulot ng inflammation. Mahalaga na malaman ang mga pagkain sanhi ng cancer at gumawa ng matatalinong pagpili sa pagkain upang mabawasan ang iyong panganib. Kahit ang pinakamalusog na tao ay maaaring magka-cancer, pero hindi ibig sabihin nito na dapat nating balewalain ang ating diet at lifestyle choices. Ang pagkain ng masustansya at masaganang dieta ay hindi lang nagpapabuti ng ating pangkalahatang kalusugan kundi nakakapagpababa rin ng panganib ng pagkakaroon ng mga sakit. Kabilang na ang cancer. Tingnan natin ang ilang pagkain na kilala sa pagtaas ng panganib ng cancer at bakit dapat mong iwasan ang mga ito. Number 1. Sugar. Ang diet na mataas sa asukal ay maaaring magpataas ng panganib ng cancer sa pamamagitan ng ilang mekanismo, kabilang na ang chronic inflammation at insulin resistance. Ang labis na asukal ay madalas na humahantong sa obesity, na isang kilalang risk factor para sa iba't ibang uri ng cancer. Bukod dito, ang asukal ay nagbibigay ng enerhiya para sa mga cancer cells, na nagpo-promote ng kanilang paglaki. Upang mabawasan ang mga panganib na ito, bawasan ang iyong intake ng asukal at pumili ng whole foods tulad ng prutas, gulay, at whole grains. Number 2. Fried foods. Ang mga pritong pagkain, tulad ng French fries at fried chicken, ay konektado sa mas mataas na panganib ng cancer dahil sa pagbuo ng mga harmful compounds tulad ng acrylamide sa proseso ng pagprito. Ang acrylamide ay konektado sa iba't ibang uri ng cancer, kabilang na ang ovarian, kidney, at pancreatic cancer. Ang mga pritong pagkain ay kadalasang mataas sa unhealthy fats at calories, na nagdudulot ng obesity at iba pang health issues na nagpapataas ng panganib ng cancer. Pumili ng mas malusog na paraan ng pagluluto tulad ng baking, grilling, o sautéing. Number 3. Smoked foods. Ang mga pinausukang pagkain, lalo na ang smoked meats, ay sikat dahil sa kanilang natatanging lasa. Gayunpaman, ang proseso ng pagpapausok ay gumagamit ng nitrates at nitrites, na mga preservatives na maaaring maging harmful nitroso compounds kapag na-expose sa mataas na temperatura. Ang mga compounds na ito ay carcinogenic at konektado sa mas mataas na panganib ng gastrointestinal cancers tulad ng stomach at colorectal cancer. Bukod dito, ang mga pinausukang pagkain ay madalas na mataas sa sodium, na nagdudulot ng hypertension at mas mataas na panganib ng stroke at diabetes. Upang ma-enjoy ang parehong lasa ng walang panganib, isaalang-alang ang paggamit ng iba't ibang seasonings o marinades. Number 4. Hydrogenated oils. Ang hydrogenated oils, o trans fats, ay nililikha sa pamamagitan ng proseso na ginagawang solid ang liquid oils. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng pagbuo ng trans fats, na nagpo-promote ng chronic inflammation at nagpapataas ng panganib ng cancer. Ang trans fats ay nagpapataas din ng LDL cholesterol levels at nagdudulot ng insulin resistance, na parehong konektado sa cancer. Iwasan ang mga pagkain na naglalaman ng hydrogenated oils at pumili ng mas malusog na fats tulad ng olive oil, avocado, at nuts. Number 5. Soda.
Ang soda ay konektado sa mas mataas na panganib ng cancer dahil sa mataas na asukal na nilalaman nito at mga harmful chemicals tulad ng caramel color. Ang mataas na asukal na intake ay maaaring humantong sa obesity at insulin resistance, na parehong nagpapataas ng panganib ng cancer. Bukod dito, ang acidic nature ng soda ay maaaring magdulot ng oral at stomach cancers. Limitahan ang pagkonsumo ng soda at pumili ng mas malusog na inumin tulad ng tubig, unsweetened tea, o low-fat milk. Number 6. Processed foods. Ang mga processed foods ay kadalasang naglalaman ng nitrates at nitrites na nagpapataas ng panganib ng cancer, partikular na ang stomach cancer. Sila rin ay madalas na mataas sa unhealthy fats at asukal, na nagdudulot ng obesity at mga kaugnay na health issues. Ang mga processed foods ay dinisenyo upang hikayatin ang overconsumption, na nagre-resulta sa weight gain at mga problema sa kalusugan. Pumili ng whole, unprocessed foods upang mabawasan ang mga panganib na ito. Number 7. Microwave popcorn. Ang microwave popcorn ay maginhawa ngunit madalas na naglalaman ng mga kemikal tulad ng PFOA at PFOS sa packaging nito. Ang mga kemikal na ito ay maaaring sumipsip sa popcorn habang iniinit at konektado sa tumor development sa mga pag-aaral sa hayop. Bagamat ang mga pag-aaral na ito ay hindi direktang isinasalin sa mga tao, ang mga potensyal na panganib ay nakakaalarma. Isaalang-alang ang mas malusog na snack alternatives na walang ganitong panganib. Number 8. Red meat. Ang red meat, kabilang na ang beef, pork, at lamb, ay konektado sa ilang uri ng cancer, kabilang na ang colorectal, pancreatic, at prostate cancer. Ang mataas na level ng saturated fat sa red meat ay maaaring magdulot ng inflammation, habang ang hemi-iron ay maaaring magdulot ng pinsala sa colon lining, na nagpapataas ng panganib ng cancer. Bawasan ang pagkonsumo ng red meat at pumili ng leaner protein sources tulad ng isda, manok, o plant-based options. Sa kabuuan, tinalakay natin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga pagkaing maaaring magdulot ng cancer at dapat iwasan o limitahan ang pagkonsumo. Tandaan na ang pagpapanatili ng isang malusog na dieta, regular na ehersisyo, at positibong lifestyle choices ay maaaring makabuluhang magpababa ng iyong panganib ng cancer at pagbutihin ang iyong pangkalahatang kalusugan. Palakasin ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga gradual ngunit impactful na pagbabago sa iyong dieta at pamumuhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.